Sa eksklusibong video na ito, makikita ang mga foreigner na nag-aabang ng service sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ito ang mga Canadian nationals na pinaghihinalaang mga miyembro di umano ng isang international drug syndicate na dumating sa bansa para isakatuparan ang kanilang misyong gawing drug cartel o maging sentro ng illegal drug trafficking ang Pilipinas sa Asia. Ayon kay Tony, hindi niya tunay na pangalan. Pagkadating ng mga naturang dayuhan sa Pilipinas, ang kanilang mga galamay umarangkada na raw para ibenta ang kanilang mga produkto. Ang kanilang mga hot items, mga party drugs, tulad ng ecstasy, cocaine at shabu. Sa Pilipinas lang muna talagang ang unang target, tapos mag-i-expand na yung market sa iba't ibang mga bansa. Very good place tayo para maging transit kasi napaligiran tayo ng tubig So it's a very good place. Para siyang Singapore, napaligiran ng tubig. Napakadali magpalabas. Kung napalaki na sana nila yung operation nila dito, madaling-madali na ilabas nila yung droga all over Southeast Asia. Napag-alaman namin sa mga high-end club di umano sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nagaganap ang mga transaksyon. Ang kalimitan kasi nilang parokyano, mga mayayamang mahilig pumarty. Tulad ng shabu na 3 million ang benta. Isang kilo? Sa isang kilo. Sa kanila, 1 million pesos okay na. Yung cocaine na 4,500 sa labas per gram. Sa kanila, 2,500, okay na. Mula sa tip na aming nakuha, tinungo namin ang ilan sa mga bar kung saan di umano may nagaganap daw na bentahan ng droga. Mga drugs na to, like yung pag-class A, saan ito usually kumakalat? Silang magbibenta, hindi sila nagpapahuli, hindi sila lumalabas masyado. Tapos yung mga tao, masyado nang garapal yung paggamit ng droga dito sa mga bar at mga lugar na to. Kung wala silang market dito, hindi naman sila pupunta dito in the first place. Paano ginagamit yun? In private? Sa kotse? Paano ba? Kahit saan. Pwedeng sa kotse, pwedeng sa banyo. Out in the open? Malakas ang loob mo, out in the open, pwede. Wala kang tumutulong sa kanila, nag-abot yung establishment, aware ba sa nangyayaring mga ganun? Hindi naman siguro aware yung establishment, pero napakaraming drug user at drug pusher ngayon. Kahit tadtad ng mga paalala ang mga club ukol sa pinagbabawal na gamot, may ilan pa ring nakalulusot. Nakilala namin si Vincent. Hindi niya tunay na pangalan, party goer at aminadong gumagamit ng party drugs. Nung una, sumasama-sama lang daw siya sa kanyang boss na siya talagang mahilig sa party pills. Kinilaunan, nalulong na rin daw siya sa kakaibang high na dulot nito. Habang tumatagal, doon ko nararamdaman yung epekto na parang kahit sobrang pagod ka, pag uminom ka nun, mawawala yung pagod mo. Kahit abutin ka ng 24 oras na magsasasayaw doon, normal lang. Ngunit hindi raw basta-basta makabibili nito. Kasi yung kagaya ng ecstasy, kagaya ng may tinatawag na sky high kung tawagin, hindi ka basta-basta makakabili. Kapag kahit tumambay ko doon sa isang mga big time na bar, hindi ka rin nila basta-basta pagbibilihin kasi hindi naman yung na pagkain na iaalok na lang basta sa'yo. Kasi lumalabas kasi doon, yung waiter, sila yung parang nagiging runner. Kumbaga, yung mga boss doon, yung pinaka parang bossing nila, yung kinakaibigan yung waiter. Minsan yung may-ari ng bar. Tuluyan na ngang nalulong sa bawal na gamot si Vincent. Hinahanap na ng katawan ko. Kasi dumarating sa point na nagsisinungaling na ako sa asawa ko na nalaglagan ako ng pera, nadukutan ako ng pera. Makabili lang ako ng drugs na yun.